Beautiful world so wide. Ready? Sing. Beautiful world so wide, beautiful land of light, beautiful home so bright, praises of God all night, beautiful brown and gray, shining bright all day, gathering mansions fair, gather us there, beautiful rose, beautiful land, beautiful home, beautiful land, beautiful ground, shining so fair, beautiful mansions bright, gather us there, beautiful dawn to me, we shall forever be, thine in eternity. When from this world we're free, free from these toils and care, heavenly joys to share. Let me cross over there. This is my prayer. Beautiful rose, beautiful land, beautiful home, beautiful band, beautiful ground, shining so fair, beautiful mansions bright, gather us there, beautiful things on high, over in yonder sky, that I shall leave this shore, counting my treasures store, where we shall never die, carry me by and by, never to sorrow more, heavenly storm. Beautiful rose, beautiful land, beautiful home, beautiful land, beautiful ground, shining so fair, beautiful mansions bright, gather us there. Isang pagpalang po sa ating lahat. Ako po ang inyong makakasama sa bundong ito dahil islat po ito ni Brother Janga. Dahil chat po siya sa akin kahapon na anong Friday na hindi raw siya makaka-attend. Kaya bilang reliever po ay ako po yung patuloy na nagpupunod. So sa umaga pong ito ay dumako tayo dun sa aking tinatalakay o dun sa ating tatalakay na paksa na patungkol po sa Jesus preach the truth. Dahil kung ilalapat natin sa panahon natin ngayon, kapag nagsalita ka ng katotohanan, although wala naman akong kulay pagdating sa politics, ay kapag nagsalita ka ng katotohanan sa administrasyon ngayon, ay it's either kakasuhan ka or papatawan ka na kung ano-ano mga salita. So, sa panahon ng ating Panginoong Kristo noon, nangyari yung ganitong cases. Ano po? Na ang kanya pong sinasabi ay lahat katotohanan. Pero ano yung nangyari sa kanya? Lahat po ay tinurigsa siya, sinabihan pa siya ng impostor na sinasabi ng mga Hudyo, pagkat ikaw ay tao, nagpapanggap pang Diyos dahil sinasabi niya,
ako ay Diyos, ako at ang Ama ay isa, nakalagay doon sa John 10:30 na sabi ng mga Diyos, hindi ka Diyos, tao ka lang. At totoo naman na nagkataon-tao ang ating Panginoon Kristo. So dahil sa kakapangaral ng ating Panginoon Kristo ng katotohanan, ang pinaka-worst na nangyari po sa Kanya ay pinatay siya. Ano po? So ganoon din sa mga huling araw, kila Apostol Pablo, Esteban, dahil sa kakapangaral nila ng katotohanan, ay tinutuligsa sila. At hindi malayong mangyari sa huling panahon, sa kasalukuyan, na sa mga nagtuturo ay tutuligsain din. Sasabihan ka din ng kung ano-anong masasama. Ano po kaya? Expected yan. Dahil kung nangyari noon, sa panahon ng ating Panginoon Kristo, mangyayari sa kasalukuyan. Ano po? Ngunit, ano-ano yung mga tinalakay ng ating Panginoon Kristo? Ano-ano yung gusto niyang iparating sa mga tao? Bakit siya nangaral? Una ko pong gustong talakayin ay patungkol sa sermon. Bago siya, dahil sa Matthew chapter 1, hinulaan dito kung paano siya ipapanganak. Ang sabi niya, ang ipangalan mo ay Jesus na Emmanuel, na sumasa atin yung Diyos. 1:23 ng tinatawag na Matthew. So, sa chapter 2, ipinanganak ang ating Panginoon Kristo ni Maria, na hinulaan ko ito sa Isaiah, chapter 7 po 12 kung ito nagkakamali. Na sabi doon, ipapanganak yung tinatawag na Emmanuel o Jesus, na kung lilumanagan ay sumasa atin yung Diyos. Sa chapter 1 po yun ng Matthew. Sa chapter 2, ipinanganak na po siya. Hanggang sa chapter 3, lumaki na po siya. At sa chapter 4, pinukso siya ni Satanas. Ang sabi doon sa binigay ng gutom ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, gawin mong tinapay itong bato. Tapos yung kaharian, yung kayamanan, sabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat ito. Tapos dito sa chapter 5, ito na yon. Nangaral na siya. Ano po? Ang una yung sinabi, ang sabi po kasi dyan ay gumana ng monitor natin at napakita. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya ay nagsilipat sa kanya ang kaniyang mga alagad. At sabi sa verse 2, at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Ang sabi sa verse 3, ayan. Ang sabi sa verse 3, mapapalad ang mapagkumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, bakit sinabi niya ang ng ating Panginoon Kristo na sa unang salita niya pa lang, dahil ang sabi dito, naglapit at pagkakita sa verse 1, at pagkakita sa mga karamihan ay umupo siya, ang ating Panginoon Kristo, sa bundok, umupo sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kaniya, ang kaniyang mga alagad. So, nakaupo ang ating Panginoon Kristo, lumapit yung mga alagad, at yung mga Sadusyo at mga Pariseo, kasama ron. Ang sabi niya, binuka niya ang kanyang bibig, nangaral siya. Nagsimula siyang mangaral doon sa bundok. Ang sabi niya, ang unang niya sinabi, mapapalad ang mapagkumbabang loob. Simula pa lang to na pangangaral ng ating Panginoon Kristo. Bakit niya po sinabi? Ano po? Bakit niya sinabi na mayroong tinatawag na magpakumbabang loob, mapapalad yung mapagkumbabang loob? Dahil inutos po mismo ng ating Panginoon Kristo na kailangan natin magpakumbaba. Dahil sa time na to po, mayroong mga Pariseo at mga Sadusiyo na nagpapakita ng kayabangan, nagmamataas kay Apostol Juan, na makikita natin dito sa chapter 3, verse 7 hanggang 9. Dahil pinapakita nila na si Abraham, ang aming ama, dito kaya Juan,